Mergari ang mangangaso at si Narada Muni. May isang mangangaso noon sa isang gubat na pangalan ay Mergari. Mula bata pa lamang, tinuruan na siya ng tatay niya kung paano mangaso o manghuli ng mga hayop sa gubat. Pero hindi lang basta huli, kundi yung pinakamasakit, yung hindi agad pinapatay ang hayop o half-dead. Tinatamaan niya ito para magdugo lang at iiwan doon na naghihingalo. Ganoon siya araw-araw. Para sa kanya, normal lang iyon. Isang araw, habang abala siya sa pangangaso, may dumaan sa gubat na may kakaibang presensya. Si Narada Muni, isa siyang banal na tao. Dalakad-lakad lamang, may dalang bina o parang gitara. Tapos inaawit niya ang mga pangalan ng Diyos. Napansin niya yung mga hayop sa paligid ni Mergari. Sugatan, humihinga pa at halatang half-dead. Nilapitan siya ni Narada at tinanong, bakit mo sila hindi agad pinapatay? Sagot ni Mergari na parang normal lang sa kanya. Ito ang itinuro ng tatay ko. Masariwa pa ang aming kakainin kung hindi sila papatayin agad. Hindi siya pinagalitan ni Narada. Sa halip, pinaliwanagan niya. Alam mo ba na lahat ng ginagawa mo may balik sa iyo? Ganyan din ang gagawin sa iyo. Ang tawag doon, karma. Kung magdudulot ka ng sakit, babalik yan sa iyo. Sa katawan mo, sa buhay mo, o sa susunod mong buhay. Akala mo ba makakaligtas ka? Medyo napaisip si Mergari. Unang pagkakataon siyang tinanong ng ganito. Tapos tinanong ni Narada, gusto mo ba ng mas magandang buhay? Gusto mo bang mabuhay ng may kapayapaan? Walang takot, walang paghihirap sa konsyensya? Dito, nagsimulang mabasag yung malapader na puso ni Mergari. Pinayuhan siya ni Narada na itigil na ang panghuhuli. Ipinaliwanag din niya na kahit gaano pa kasama ang nakaraan mo, pwedeng magbago kung tatalikuran mo ito at iaalay mo ang buhay mo sa Diyos. Tinuruan siya ni Narada kung paano manalangin at kung paano mabuhay ng walang pananakit. Inalalayan siya. Unang pinabali at pinatapon sa kanya yung mga pana niya. Ngunit paano ko mabubuhay ang aking pamilya? Tanong ni Mergari. Ang sagot ni Narada Muni, ang Panginoon ang nagtataguyod para sa kanyang mga anak. Nagtayo ng kubo si Mergari sa gilid ng gubat. Araw-araw ay nagdarasal. Walang sinasaktan. Ang mga kapitbahay na nakapagpansin ng kanyang pagbabago ay araw-araw na dumadalaw at nagbibigay ng mga butil at pagkain sa kanya. Pagbalik ni Narada, ibang-iba na siya. Malayo pa lang ay nakita na ni Narada Muni at tumakbo na siya upang salubungin ito, ngunit napatigil nang makitang may mga langgam sa kanyang daraanan. Kaya pinagpag muna ni Mergari ang landas para hindi niya ito maapakan. Mula sa dating kilabot ng gubat, naging parang haligi ng kapayapaan si Mergari. Sabi ni Narada, tignan mo kung paano nabago ang buhay mo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pang-unawa. Kamusta ka? Ang sagot ni Mergari, lagi pong nagpapadala ng pagkain si Krishna na sobra-sobra pa para sa pangangailangan ng aking pamilya. Haribol.